Hello, what's up mga lods? Nandito na naman ako, Janse Moto. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nilagay yung aking nasagi ko yung aking camera. So ngayon, ipapakita ko sa inyo mga lodi kung paano ko nilagay yung aking takip ng fuel tank mga lodi. So kung naalala nyo o kung napanood nyo yung mga dati kong video, di ba meron akong itim na takip dito sa aking tangke. So ngayon, tinanggal ko siya mga lods kasi papalitan ko nung velcro tape kasi yung takip ko na yon halos 2 years na rin yun. Syempre katagalan mawawala yung kapit nun, so yun nga lang disadvantage niya, no? So kapag tatanggalin nyo yung kapit ng adhesive mga lodi, gumamit kayo ng basahan tas mainit na tubig. Yung mainit na tubig, buhos nyo lang siguro mga 30 seconds, then punas nyo na yan. Matatanggal ka agad yan mga lods, sa akin, no? Yung adhesive nya matatanggal. So ano-ano ba yung mga tools na kailangan natin gamitin? So syempre, speaking of adhesive, ito adhesive velcro tape. So ito pares to mga lodi, no? Kapag binili nyo to, pares to. Meron siya yung cotton type, tapos yung pa spike, no? Search nyo lang yan sa Shopee, velcro adhesive tape, no? Ilalagay ko dyan sa description yung link nitong napagbilan ko mga lods, no? Tapos next is yung pantakip natin dito, which is yung takip ng electric pan. So yan, maghanap lang kayo ng mga lumang electric pan o yung mga patapon na, o punta kayo dun sa junk shop. Yan, makakita kayo yan. Bilhin nyo lang to, o kung hingin nyo na lang. So yan, no? So ito yung ilalagay natin dito. Ayan, sukat yan. Maghanap kayo ng kasukat nyo, kasukat dun sa tangke nyo. Then kung kung hindi kasukat, hanap kayo yung mas malapad pa rito. Ayan. So itong motor pala na lalagyan natin is si Rouser NS125, no? Kung pares tayo ng motor, sundan nyo lang to, no? Ito, ang pagtanggal nito mga los, ito may clip lang yan, ayan, no? Clip. Ayan, i-push nyo lang to. Ayan, no? Tapos push nyo yung kabilaan. Ayan, tanggal na, di ba? Ayan, ganun lang kadali. Tapos, ikat nyo lang itong dulo-dulo dito mga lodi, oh. Ayan, oh. Ito. Ayan. So, kahit yung plies lang, o kahit push nyo lang ganyan, oh. Ayan, oh, baliin nyo lang, di ba? Ako binali ko lang, oh. Ayan, baliin nyo lang. Yun. Tapos, linisin nyo lang, and then, sprayan natin, no? Yung kakulay nung tangke nyo. So, sa akin itim. So, glossy black. Kaya, kailangan din natin ng spray paint na glossy. So ang binili ko is gloss black tapos quick dry. Ayan, para tuyo kagad. Ayan. So ang steps natin dito, una, linisin nyo muna tong yung cover nya. Tapos itong fuel tank cap, linisin nyo. And then tanggalin nyo to dun sa lagayan ng electric pan. Cover na electric pan, tapos baliin nyo to, linisin nyo to, ayan, tanggalin nyo yung mga yan, kuha kayo ng plies, tapos sprayan nyo, and then next is ilalagay na natin dito yung velcro tape na yung spike, then yung cotton dito natin lalagay, yan, kailangan ma-match natin yan dito. So ito lang ilalagyan natin dyan, gitna, ito, tapos ito, dulo. So diskartehan nyo na lang yung paglagay nito, madali lang naman yan. So tara, proceed na tayo dun sa paglinis nito, tapos i-sprayan ko muna. Okay mga lods, so pinturahan na natin tong ating takip ng electric pan. Magiging tank cover natin ng Pilox spray paint mga lods. So ulitin ko lang, yung ginamit ko na spray paint is Pilox, tapos ang kulay is gloss black o glossy black. Tapos ang ginamit ko is quick dry. So yan, para mabilis matuyo. So ito, unahin kong sprayan yung likod. Ito, pag natuyo na yan, yung harap naman. So maganda kasing unahin nyo yung likod bago yung harap, kasi itataob nyo para walang dumi, no? So tara, sprayan natin. So paggamit ng spray paint mga lods, alugin nyo muna, no? Yan. Yan, tapos dun nyo sprayan. So make sure lang mga lods, kapag nandito na kayo sa harapan, yan, dapat yung spray nyo is daan-daan para walang tumulo, kasi pag yan tumulo, pangit siya tignan, no? So tara.
So balikan natin mamaya kapag tuyo na yung likod, yung harapan naman. Okay mga lods, so habang hinihintay nating matuyo yung inisprayan natin na takip ng electric fan, nagagawin natin takip dito. Ilagay na natin tong velcro tape, no? So kung makikita nyo, pares yan. So ulitin ko lang. So meron akong spike dito. So ito yung cotton. So ito yung velcro tape na pares. So meron kasing nabibili na velcro tape na magkapares talaga silang ganyan. Yan. Pero ito, bilhin nyo yung magkahiwalay tapos adhesive type, no? So ilalagay ko naman dyan sa description yung link. So ang ilalagay ko dito sa kanyang sa tank cap, itong may pagka spike na yan mga lods. Ayan, no? Yan. So yun yung ilalagay ko rito. Itong cotton na to dun sa takip. So dito, bahala na kayo kung saan nyo gusto. Basta magkaroon siya ng kapit, no? So ako, teka, pilas tayo. So bahala na kayo kung paano nyo didiskartehan yung dito. Paglagay dito mga lodi, no? Ako papalibutan ko to mga lodi dito, tapos sa labas. Yan. Take note lang mga lods, so make sure lang na dapat malinis muna tong cup na yan bago nyo dikitan nung adhesive na velcro. Kasi kung hindi malinis yan mga lodi at madumi, so baka mawala ng kapit yung velcro tape. Yan. So kung nakikita nyo, may awang dito. Diodoble ko kasi yung dun sa takip. Kaya maabot siya dyan. No? Alright mga lods, so nagawa na natin, nalagyan na natin to. Yan, so ulitin ko lang, diskartehan nyo lang yung paglagay dito. Balikan natin yung ni-sprayan natin. So kung tuyo na, sprayan na natin yung harap. So tara. Alright mga lods, so tuyo na yung ating ito yung likuran niya, so tuyo na. So yung kinagandahan kapag quick dry mabilis siya matuyo. So next naman, i-final na natin. Itong likod kasi pwedeng isang spray nyo na lang, pero itong harap, so make sure na dalawang spray yung gagawin nyo dyan. So first, unang spray natin, so patuyuin natin, tapos ipa-final pa natin yan. So tara, sprayan na natin. Yan. So yun. So yung saktong spray lang kasi mahirap kapag yan nagkaroon ng tulo mga lods. So talagang uulitin nyo yun mula umpisa, no? Kasi bubukol yun kapag magkaroon ng tulo yan mga lodi. So yan, patuyuin muna natin tapos final spray natin mamaya. So yung likod kahit hindi na, ito lang yung sa harap lang. So yun. A little longer than a few minutes later. So okay mga lods, so tuyo na yung ating unang spray dun sa harap. I-sprayan na natin siya ng ng final coating niya. So okay. So take note guys na saktong spray lang kasi kapag nasobrahan nyo yung pag-spray dyan mga lods, so baka magkaroon siya ng tawag dito, yung tulo. Ayun, kapag nagkaroon kasi ng tulo yan mga lods, uulitin nyo yan kasi lilihain nyo yung tulo na yan. So game. Ayan So yan na yung final natin mga lodi, no? Hintay na lang natin yan matuyo, then lalagyan na natin yan ng cotton adhesive na velcro tape dun sa likuran niya, no? Para maidikit na natin. Alright mga lods, so tapos na tayo. So ito na yung natin, takip. Nalagyan na rin natin siya ng ayan sa likod, yung cotton, no? Yun nga pala mga lodi, no? Meron kasi siyang dito, nakaangat, parang awang ba tawag doon. So, nasa inyo na kung dodoblein nyo to. Mas maganda kung lalagyan nyo muna ng double adhesive. Ako nilagyan ko ng isa, nakakita ako ng double adhesive mga lods na yun. Yan. So, palamanan nyo muna ng double adhesive sa ilalim, tas doon nyo itapal yung yung velcro tape. So, ganoon na rin dito. So, para magdikit silang dalawa, no?
Ayan. Pero yung mga nasa gilid-gilid, hindi ko na nilagyan. So, ito na. Test na natin. So, ayan. Nasa natin. So, ayan. Diba? Ganda na tignan yung aking tangke. Hindi nakitang-kita. Hindi kaagad mapapasukan yan mga lods ng tubig. So, na-test ko na yan. Yan. So, pagtatanggalin nyo, hilahin nyo lang. Yan, no? Kung kapit nga niya eh. Diba? So, yan mga lods. So, basta diskartehan nyo lang yung pagkabit na maging problema niyan. Yan, no? So, makapit na yan mga lods. Yan. So, kung gusto nyo rin mag-DIY ng ganito, so sundan nyo lang yung mga ginawa natin mga lods. So, yun lang mga lodi. So, maraming salamat sa panonood. Sana may nakuha kayong idea. So, yun lang mga lodi. Maraming salamat. Bye-bye and peace out.